Hindi raw standard ang ginawang coaching style ni Tab Baldwin sa training sa Aurora ng Ateneo Men's Basketball Team. Yan ang sinabi ng Philippine Sports Commission o PSC kasunod ng pagkalunod ng dalawang atleta ng universidad. Pinabubuo na rin ang NBI ng task force na mag-iimbestiga sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Boy guys, see you next month. Inilabas na ang resulta ng medico-legal ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia ayon sa Aurora Police Provincial Office. Bigla po silang nahila sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap after several minutes bago po sila nakita. Nauna nang kinumpirma ng Aurora Police na 4 ang napaulat na tinangay ng alon sa nasabing team building activity. Nasawi sina Baterbonia at ang Nigerian na kapwa niya student athlete na si Divine Adili. Tumagal ng higit kalahating oras bago nahanap ang mga biktima 5 dipa ang layo mula sa dalampasigan. Ayon sa salaysay ng 2 pang muntikang malunod, nakalinya silang lumusong pero nakabalik agad ang iba sa pampa. Nilinaw din ng Aurora Police na walang nakitang pasa sa katawan ni Baterbonia at Adili. Base sa salaysay ng pamunuan ng resort kung saan ginanap ang training, nangyari raw ang insidente sa bahagi ng dagat 300 metro ang layo mula sa resort. Hindi raw nagkulang sa paalala ang resort. Concept po ng resort owner na safe po sa harap nila at doon po yung lifeguard nila. Yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababa dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto ng bagay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gawin nila activity. Sa stakeholders meeting na pinangunahan ng Philippine Sports Commission, nilinaw ng PSC at UAAP na hindi standard ang ginawang coaching style ni Blue Eagles coach Tab Baldwin. Definitely, hindi po yan standard. Definitely, wala po yan sa policy ng Philippine Sports Commission and I'm sure wala sa policy yan ng UAAP, wala yan sa policy ng Palarong Pambansa, wala po sa policy yan ng kahit sinong NSA. That is maybe the philosophy of a program that is in place. That is their style. Sumentro rin ang meeting sa pagbuo ng mga konkretong aksyon at pagbabago sa sistema ng sports sa Pilipinas, kabilang ang pananagutan ng mga coach at pagpapatupad ng mas mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan at pagtugon sa emergency. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Magbibigay naman ng tig 250,000 pesos ang PSC sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Hindi pa malinaw kung sasali sa upcoming season 89 ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles matapos ang insidente. Nasa Ateneo, ika nga ang bola maging sa usapin ng sanctions na posibleng ipataw kay Coach Baldwin ayon sa UAAP. We have to go where the evidence leads. So wala pa kasi pati yung preventive suspension, may mga purpose. It's not actually a penalty. It's not a sanction. It is a preventive measure, no, to destroy administratively. It's to para wag maapektuhan yung witnesses or to destroy evidence. Hindi pa naglalabas ng pahayag si Coach Tab sa nangyari. Ayon sa Aurora Police, wala pang sinumpaang salaysay ang teammates ni Baterbonia at Adili. Tanging coaching staff pa lang daw ng koponan ang nakapagbigay ng joint sworn statement. Inatasan naman ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Bumuhos naman ang emosyon sa burol ni Rene Baterbonia. Kasama sa mga nakiramay ang kanyang teammates sa Ateneo. Ang ina ni Baterbonia, labis pa rin ang pagluluksa. Git niya, hindi na maibabalik ng sorry ang buhay ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa hallway na ito ng Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nangibabaw ang mga iyak
at sigaw ng inang si Rovelyn. Siya ang nanay ng nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Isa si Rene sa 2 player ng Ateneo de Manila University na nalunod sa kanilang team building activity sa Aurora nitong Lunes. Sa kabaong ni Rene, makikitang nakasabit pa ang 2 niyang jersey nung high school. Bumisita ang teammates ni Rene at Divine Adili mula sa Ateneo Blue Eagles. Walang nagpaunlak ng panayam. Kapansin-pansing hindi nila kasama ang kanilang head coach na si Tab Baldwin. Pero kung si Nanay Rovelyn ang tatanungin, kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. kwento pa ni Nanay Rovelyn, ilang beses daw pinaliwanag sa kanila ng mga kasamang coach sa team building na walang suot na ankle weights o pampabigat sa paa mga players. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Nilinaw din ng pamilya ni Baterbonia na marunong lumangoy si Rene. Pero paliwanag daw sa kanila ng mga kasamang coach, sunod-sunod na malalaking alon ang naranasan ng kanilang team. Kinumpirma rin daw sa kanila na mula 2017 ay ginagawa ng malabot camp na uri ng training ng basketball team. Through the years, parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year daw nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Kabilang din sa mga nakiramay sa burol ni Rene ay ang mga dati niyang teammates nung high school. Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Personal ding nakiramay si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Pumunta rin ang isang kaanak ng nasawing Nigeria na si Divine Adili. Patuloy pa nilang inaasikaso mga dokumento at requirements para maibiyahe pabalik sa kanilang bansa ang labi ng student athlete. Sa ngayon, sinagot ng Universidad ang burol ni Rene sa Quezon City. Handa rin daw nilang sagutin pati ang pagbiyahe ng labi, oras dalhin sa probinsya. Inalala rin ng mga dating teammates sa New Era University Hunter si Divine. Bilang student athlete, MVP na may tuturing sa basketball court si Divine. Naikwento rin daw ni Divine sa mga ka-teammate kung gaano kahirap ang buhay niya at ng pamilya na sa Nigeria. Nabanggit niya lang po dati na yung kapatid niya po is parang kagaya niya din po sa Mali, nakikipagsapalaran din po. Once a year lang din daw po umuwi. Proud coach naman ang dating coach ni Divine na si Coach Den sa loob ng 2 taon na kasama si Divine. Kung may hiling man siya, all we're asking is for us to see Divine and give our last respect, to say goodbye. To say goodbye to him. Sana mabigyan kahit konting panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.